So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin at meron tayong nakitang bagong motorcycle. Ngayong 2024, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Ito yung Motoposh Evo 150. So umpisa na natin yung vlog at yung walk around para dito. Ayos na ayos siya. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up. So ayun nga, para sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang presyo nitong Evo 150. Ayan, meron silang presyo na 54,000 yung kanilang cash. Para naman sa down payment na to, meron tayong 4,700 or 4,700 para sa kanyang monthly. Ayan. So post nyo na lang kung gusto nyo makita nung detalyado. Okay, so may rebate yan na 200. So ayun nga, umpisahan na natin yung ating walk around para dito sa bagong-bago nilang Evo 150. Alam niyo na kung ano yan, di ba? So ayan, meron tayong kulay gray dito. Umpisahan na natin yung walk around. And ayun na nga, meron tayo ritong sa harap, no? Meron tayo ritong brake lock para sa kanyang safety features. Maganda yung mga ganito, lalo na sa mga alanganing lugar. Meron tayong brake lock dito. Tapos maganda yung design para dito sa kanyang front. Maganda yung paint job. Gusto ko yung combination ng black and gray. Tapos glossy. Hindi ko sure kung meron silang nilabas na matte finish nito. Pero ayan, combination ng glossy, black and gray. Sa kanyang signal light, ito yung kanyang glass na ginamit dito. Ano siya, medyo malabo or faded siya. And yung ating park light na maangas din to, and then meron din pala rito split type din siya. Ayan, so parang patulis yung datingan niya. And then syempre meron tayong maangas dito, aggressive, tsaka talagang alam nyo na yan, head turner, yung mga ganitong headlight. Ayan, so LED halos lahat ng ilaw netong Evo 150. So naka combi brake na rin tayo rito. Maganda rin yung ating front fender, maganda yung plastic na ginamit. Meron tayong combi brake na decal or sticker. Kabilaan naman yan. So, yung extension ng ating fender, medyo maliit lang to. Ayan, maganda yung plastic na ginamit niya. Pwede nyo kalugin, pwede nyo pisil-pisilin yan. Ayan, flexible yan. And naka-telescopic fork tayo rito. Glossy finish din to, na kulay black. Naka-single pot caliper. Naka-disc brake. Tapos wavy design yung kanyang disc. And naka-mugs naman tayo rito. So tube type pa rin naman ang isang to. And ang size dito ay 90 by 80 by 14. So tube type pa rin naman ang isang to. Dito sa side, makita natin yung Motoposh na emblem. Ayan. So yung mga ganitong emblem, medyo madali siyang tanggalin. Kaya kung tatanggalin nyo siya, ayan, mabilis lang naman siya. So dito sa part na to, matte finish. Ito naman, parang carbon fiber finish yung kanyang itsura. And syempre, meron tayong gulay board dito. Hindi mawawala to. So dito pa rin naman yung battery. Yan. So medyo maliit lang naman yung battery nito. Tapos kagandahan, hindi siya madulas yung kanyang floorboard. Then kagandahan din dito, meron din tayo ritong side stand kill switch. Magandang features din para sa mga motorcycle or scooter na ganito. Foot pegs para sa angkas, simple lang. Yan, combination ng rubber and metal. Okay. So, meron tayong kickstart dito sa panggilid. Maganda rin yung paint job. Bulking tingnan talaga yung CVT niya. Ayan, yung filter. Meron tayong Motoposh dito. Then may naka-emboss tayo rito na Motoposh din. Ayan, so naka-monoshock. Meron din tayong tire hugger. Meron tayong rubber dito para sa talsik ng putik. At naka-drum brake tayo rito sa likod. Ang size naman dito ay 180 by 14. So tube type pa rin naman ang isang to. Flexible yung tire hugger niya. Paka-flexible yan. Tapos naka-monoshock. Ganda rin yung shock niya. So mamaya try natin yung isang to, sakyan natin.
Meron din tayo rito Evo 150 na emblem. Ayan, maganda rin yung style dito. So minimalist lang yung isang to. Yung motorcycle nila, wala tayo halos makikita na decals. So napaka premium nung looks talaga kapag ganito na wala tayo masyadong decals na nilalagay. Yun lang naman yung comment ko. So yung pairings niya, tapos yung kanyang grab bar is sumasabay, pati yung pintura niya rito. Halos parang akala mo pairings lang din to. 'Di ba? Ang ganda rin. Metal din 'yan. Magandang klase din yung metal na ginamit dito. Ayan. Stay light. Naka LED rin tayo rito. Split type din siya. Maganda rin yung itsura niya. Ayan. So mga ganitong taillight talaga, halos parehas lang din nung kay Click 125. Pati yung kanyang signal light, LED rin. Meron tayong plate light and then reflector. Malapad yung ating rear fender. Ayan, maganda rin yung ating exhaust na ginamit dito. Stylish din yung datingan. Meron din tayong exhaust cover. Plastic naman to, tapos flexible din. Meron din tayo rito ang swing arm. And then maganda rin yung paint job niya. Meron tong mga glitter effect kapag tititigan yung maigi or lapitan nyo. So maganda rin yung style ng ating cover para dito sa blower niya. So naka-air cooled pa rin ang isang to. Okay? So sa kanyang panel gauge na meron na tayo rito digital panel. Maganda rin yung style dito. Meron tayong select and set. Ayan, ganda ng style oh. So makikita natin dito sa taas is ayan, engine check, battery, tapos temperature, signal light. Ayan yung makikita natin dito. Tapos may moto push dito. Sa mga switches naman niya, maganda rin yung ginamit nila, no? Tapos ordinary plastic, wala namang masyadong ano rito, special dito. Ayan. Pero maganda yung plastic niya. Maganda yung paint job. Yun yung isa sa mga nagustuhan natin dito. Meron tayo rito kill switch, park light and headlight, and off. So pwede nyo i-off yung kanyang ilaw. Electric starter. Sa grip, mataba, tapos makapit. Then medyo malalim lang yung isang to. Ayan, malalim siya oh. Pwede rin kayo maglagay dito ng bar and side mirror or anything na pwede nyo dyang ilagay. Maganda rin yung ating levers. Ayan, so makikita mo dito na combi brake siya. Kasi kapag nagpumiga tayo sa dito sa side, ayan, sasabay siya. Kita nyo yan? Ipigain ko yung rear, tapos sasabay ito. Diba? Ayan. Then sa kabila naman, meron din tayong flasher. Ayan, high and low, busina, and then signal light. Ayan. Yung grip niya, makapit din. Same lang din naman yung design dito sa kabila. Tapos yung lever, malapad din yung kanyang design. Tapos matte finish din. So pagbaba natin, ignition, maganda rin yung style niya. So disusi pa rin ang isang to. So malay naman natin, 'di ba? Magkaroon din sila ng FI neto and then nakakiles. Malay natin sila yung maggawa nun, 'di ba? So dito na rin binubuksan yung kanyang seat. So maganda yung ignition niya. Meron na din tong shutter lock. Ayan. Utility hook, meron din tayo rito. And then side pocket. Ayan, dito naman malalim. And then meron din tayo rito USB charging port. Ayan. So upuan, makapal din. Maganda yung leather na ginamit. Ayan, premium yung looks niya. Ganda rin, makapal din. Hanggang dyan, oh. Diba yung foam niya makapal. Tapos yung style ng ating upuan, pwede kayong maglagay dito ng mga basic tools. Yan, siguro bag, pwede rin siguro. Helmet hook, meron tayo rito. And then maluwag din yung ating compartment. Tapos malinis lang yung datingan ng ating gas tank dito. So ayan, sakyan naman natin itong motorcycle na to. Kung abot ba natin sa 5'2" na kagaya ko. So inuulit-ulit ko talaga yung aking height kasi nga medyo may mga subscriber or new subscriber tayo na nagtatanong kung ano yung height natin. Kaya lagi nating sinasabi sa bike fit natin na yung height natin, okay? So 5'2" ang aking height. So umpisa na natin sakyan itong motorcycle. On the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan. Rearranging
So yun na nga para sa 5.2 na kagaya natin, abot natin siya. So naka-boots tayo ngayon para at least abot natin yung motorcycle. So yun yung advice ko na mag-boots tayo. Or sa regular shoes, abot naman natin pero think ahead tayo rito. So yun na nga, magaan din naman yung motor. Okay din yung kanyang shock, maganda rin. Yung kanyang braking system, lalo na yung combi brake talagang makapit siya. Tapos yung shock dito sa harap, maganda yung play. Yung turning radius, napakalawak niya. Tapos magaan yung motor, hindi ka mahirapan dito sa traffic, hindi ka masyado mabibigatan, no? So, sa mga 5.3 pataas, abot na abot nyo to. Okay? So, ayun, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, puntahan nyo na lang dito sa may Motoposh Pulilan or sa pinakamalapit na Motoposh sa lugar nyo. Okay? So, sana nakatulong tong video na to para dun sa mga naghahanap ng mga ganitong motorcycle. So, ayos na siya. So ayun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Who I am, I'm making a new plan, rearranging